ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga pagsubok at tampuhan ay minsang nagpapalakas at nagpapatibay ng samahan ng magkasintahan. Ikaw, kabarangay, naaalala mo pa ba ang huling hindi pagkakaunawaan ninyo ng jowa mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mike. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng pagkakataon at sana po ay matanggap ninyo ang sulat ko. Sobrang pinalad po ako na may mga magulang ako na laging sumusuporta sa akin habang lumalaki. Only child po ako kaya solong-solo ko rin ang atensyon at pagmamahal nila. Dahil sa patuloy na gabay, tiwala at suporta nila ay nagkaroon ako ng lakas ng loob. Naabutin ang mga pangarap ko at sa huli ay nakapagtapos din ako sa kursong Mass Communication. At mula noong high school hanggang nakatapos ako ng college. Hindi po ako nagkaroon ng girlfriend kasi gusto ko munang mag-focus sa sarili ko. Pero nagbago ang lahat noong nag-apply ako sa isang call center malapit sa amin. Kasi doon ko nakilala si Belle. Hindi lang siya maganda kundi confident at talagang mahusay sa pagsasalita. At habang tumatagal, Papa Dudut, ay unti-unti kong nilakasan ang loob ko at pinormahan ko siya. Mabuti na lamang at napakabait niya. Kaya hindi rin naging mahirap makuha ang kanyang loob. At sa huli, naging kami din. Masaya ako dahil unti-unti naming nabuo ang samahan namin. At mas lalo naming nakilala ang isa't isa. Pero hindi ko po inaasahan na marami pa pala akong hindi alam tungkol sa kanya. Isang araw habang magkatabi kaming nagtitake ng calls ay napansin ko na parang nag-iba ang ugali niya. Biglang nawala yung pagiging mabait at sweet niya. At doon ko na-realize na marami pa pala akong hindi alam tungkol kay Belle. Umintindi, utang na loob. Uy, Bel, ayos ka lang? Ano bang klaseng tanong yan, Mike? Malamang hindi. Ano ba kasing nangyari dyan? Ito kasing customer na kausap ko eh. Kanina pa sigaw ng sigaw. Paano ba naman kasi nanghihingi ng refund? Ang kulit. Kung ganun, ba't di mo na lang bigyan ng refund nang matapos na yan? Mike, ano bang akala mo sa akin, tanga? Kung ganun lang kadali yun, malamang kanina ko pa ginawa, di ba? Easy ka lang. Ngayon lang kita nakitang nagkaganyan ah. Ay, nakakaasar na kasi. Ilang beses ko nang pinaliwanag sa customer na to na hindi na applicable yung refund sa sitwasyon niya. Kasi lagpas 60 days na simula nung binili niya yung item. Ba't di mo subukan mag-offer ng voucher o kaya gift certificate? Ay, ginawa ko na yan, pero gusto niya talaga ng refund. Subukan mo ulit. Baka sakaling makinig na sa'yo yan. Sir, thank you so much for patiently waiting. Kaya mo yan. Sir, the least that we can do for you is offer you a voucher or a gift certificate. Ay, ayoko na talaga! Suko na ako sa customer na to! Uy, mo boses mo. Ay, hindi ata ako tatantanan ng customer na yan hanggat hindi ako nababaliw eh. Bakit ba? Ano ba daw sabi? Ay, nanghihingi na ng supervisor. Di good. At least hindi mo na po problemahin yung customer na yan, di ba? Anong good? Sigurado ako natatalakan lang ako ng supervisor natin kapag nalaman niya na pangit yung naging takbo ng call ko. Di naman siguro. Ay, sandali lang. Ba't ka ba chika ng chika sa akin? Wala ka bang call? Wala eh. Napakaswerte mo naman ha. Sandali lang. Babalikan ko lang tong reklamador na customer na to. Hello, sir?
Ano sabi? Buwisit na customer na yun. Binagsakan ba naman ako ng telepono? Alam mo, dapat sineseparate mo yung trabaho mo sa feelings mo eh. Para hindi ka nagkakaganyan. Madali lang sabihin yan, pero mahirap gawin. Hayaan mo na yun. At least tapos na, di ba? So ano? Okay ka na? Paano naman ako magiging okay? Ninenervyos na ako tuwing nakakatanggap ako ng tawag sa customer. Pakiramdam ko kasi tatalakan lang nila ako eh. O sige, ganito na lang. Tuwing nakakaramdam ka ng nerbiyos, titigan mo lang ako. Kapag ginawa mo yun, sigurado ako mawawala yung nerbiyos mo. Ah, talaga ba? Parang hindi naman. Grabe ka naman sa akin. Siguro nga hindi ako kagwapuhan. Pero at least, sigurado naman ako na love kita. Ay, sa susunod na babanatan mo ako ng napaka-corny mong jokes. Huwag mo na lang akong kausapin, Mike. Mas lalo lang ako napipikon sa'yo eh. Ikaw naman. Yon yung pinakaunang beses na nakita kong magalit si Belle. At habang tumatagal ay mas napapansin ko na kapag galit siya ay talagang galit talaga siya. Ramdam ko at ng mga tao sa paligid namin ang galit niya. Pero kapag masaya naman ay sobrang saya din niya. Mabilis siyang matawa kahit sa mababaw na mga bagay lang. Para tuloy hirap siyang kontrolin yung emosyon niya at lahat ng nararamdaman niya talagang lumalabas. Pero kahit na ganoon ay mas lalo pa rin akong napamahal sa kanya kasi tuwing masaya siya ay sobrang sweet niya at napapagaan talaga niya ang araw ko. Ang akala ko noon ay yun na ang simula ng masayang kwento namin. Pero hindi ko inakala na yun din pala ang magiging simula ng mas maraming pagsubok. Lalo na noong na-overwhelm na siya sa trabaho namin sa call center Papa Dudut. Uy! Saan ka pupunta? Uuwi na ako. Ikaw na bahala magpaliwanag sa supervisor natin na sawang-sawa na ako sa trabahong to. Oh, teka, Belle! Babe! Sandali lang, wag ka munang umalis. Mike, ano ba? Pakinggan mo muna kasi ako. Ay, walang magandang patutunguhan tong padalos-dalos mong desisyon. Pero hindi ko na talaga kaya. Naririndi na ako tuwing sinisigawan ako ng mga ingratang customers na yan. Isipin mo na lang na kung hindi dahil sa mga customer na yan eh, wala tayong trabaho ngayon, di ba? Sandali nga lang, Mike. Ini-invalidate mo ba yung nararamdaman ko? Ano ka ba naman? Hindi naman sa ganun. Sinasabi mo ba na dapat pagtiisan ko na lang tong trabahong to kasi hindi naman valid tong nararamdaman ko? Ganun ba yon? Babe, hindi yun ang ibig kong sabihin. Alam mo yun. Pasensya ka na. Pero hindi ko na kasi talaga kaya eh. Sige lang. Ilabas mo na lang yan hanggang sa maramdaman mo na okay ka na. Ha? Dito lang ako para sa'yo. Alam mo, Mike, kung hindi dahil sa'yo, siguro nasiraan na ako ng bait ngayon. Siguro nga may dahilan ng Diyos kung bakit niya tayo pinagtagpo. Di ba? Sus, ang sabihin mo, nabudol mo ko kaya tayo nagkatuluyan. Ito naman no. Hindi naman kita pinikot ah. Hindi nga ba? Siguro may konting pamimigot na involved. Anong konti? Ilang beses mo kaya akong kinulit na sagutin ka? Grabe ka naman. So ano ibig sabihin nun? Kung hindi dahil sa pangungulit ko, hindi mo rin ako sasagutin? Parang gano'n na nga. Kasi hindi ka naman kagwapuhan eh. Sumama naman sa akin. Uy, sorry na. Pero masaya ako na kahit papano napapatawa na kita. Napapatawa mo nga ako, pero nabubwisit naman ako tuwing naaalala ko yung mga customer na kailangan kong kausapin. Diba? Sinabi ko naman sa'yo, tuwing nai-stress ka, pwede mo akong titigan. Yun na nga yung problema eh. Mas lalo lang ako nasa-stress tuwing tinitignan kita. Grabe. Pasalamat ka, mahal na mahal kita eh. Kung hindi, malamang kanina pa kita ginantihan dyan sa mga hirit mo eh. Sige, subukan mo. Talagang tatamaan ka sa akin. Eto talaga binibiro lang kita. So ano, okay ka na ba? Konti. Kinig ka sa akin, babe. Ha? Ganito na lang. Kung ayaw mo na talaga magtrabaho dito sa call center, okay lang naman sa akin yun.
Basta mag-resign ka na lang ng maayos para hindi masira yung record mo tsaka antayin mo na lang yung 13-month pay mo. Kasi sayang din naman yun. Kung sa bagay. Pero babe, hindi ko na alam kung makakatiis pa ako. Ay, huwag kang mag-alala. Ha? Hindi kita iiwan. Tutulungan kita hanggang makapag-resign ka. Okay? Mabuti na lamang po at sa mga panahong yon ay napapakalma ko pa si Belle. Noon pakiramdam ko talaga ay perfect match kami. Kasi kung siya ay madaling uminit ang ulo at mabilis mainis, ako naman yung palaging nandyan para umunawa. Dumamay at tumulong sa kanya. Iniisip ko noon na baka ako talaga yung taong kailangan niya para maging balanse siya. Pero habang tumatagal ay mas lalo akong sinusubok ng sitwasyon at ng panahon. Unti-unti kasing lumalala ang mood swings ni Belle. At may mga pagkakataon na kapag nagagalit siya ay nagdadabog siya sa mesa at pakiramdam ko ay parang mababasag na yung keyboard at mouse niya. Sa mga panahong yon ay naiisip ko na siguro ay oras na para maghanap ako ng ibang paraan para mas matulungan si Belle. Gusto kong maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. At lagi ako nandito para sa kanya. Ayokong masira ang relasyon namin, Papa Dudut. Lalo na't napakahalaga sa akin ng pinagsamahan namin at kung ano ang meron kami. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napagtanto ko na siguro ay hindi talaga para kay Belle ang pagtatrabaho sa call center. Hindi kasi biro ang ganitong klase ng trabaho. Lalo na't panggabi, Papa Dudut. Sunod-sunod ang mga tawag at kailangan mo talagang maging mentally and emotionally stronger sa pang-araw-araw. Kaya nga hanga rin ako sa mga kapwa ko call center agents dahil kailangan talaga ng matibay na loob at mahabang pasensya para tumagal sa ganitong klase ng trabaho. Sa kabilang banda, naiintindihan ko rin kung bakit madaling ma-overwhelm si Belle. Kasi iba-iba naman tayo ng pinagdadaanan at kakayahang humarap sa stress. Habang tumatagal ay mas lalo kong napapansin na parang hindi na talaga nakabubuti sa kanya ang pagtatrabaho sa call center. Kaya nung nag-lunch kami isang araw ay naisipan kong kausapin siya ng maayos. Para mapag-usapan namin ang problema habang maaga pa. At baka sakaling makahanap kami ng mas mabuting solusyon para sa kanya at para sa amin. Ko patawarin. Uy, babe. Bakit? Ayos ka lang? Pikon pa rin ako sa natanggap kong tawag kanina eh. Ay, hindi pa rin ako makamove on. Bakit ba? Ano ba nangyari? Minura-mura lang naman ako ng hayop na yon. Kung makapagsalita yung matandang yun, kala mo naman nabili niya na yung buong pagkatao ko. Nakakabwisit. Oh, anong ginawa mo? Huwag kang maingay ha. Pero binabaan ko ng call yung customer. Wala ka. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Hindi mo ako masisisi kung nagawa ko yun. FYI lang, kating-kati na akong mag-resign sa kumpanyang to. Kung tutuusin, ikaw lang naman yung dahilan kung bakit nandito pa ako eh. Kung hindi dahil sa'yo, malamang matagal na rin akong wala dito. Ay. Uy, babe. Ayos ka lang? Ba't di ka na nagsasalita? Babe, actually, matagal-tagal ko nang pinag-iisipan to eh. Anong pinag-iisipan mo? Pumapayag na ako mag-resign ka. Sandali lang. Seryoso ka ba? Oo. Pero bakit biglang nagbago yung isip mo? Kasi ang totoo niyan, nasasaktan na rin ako tuwing nakikita kitang nahihirapan. Tsaka siguro, hindi rin para sa'yo itong pagtatrabaho sa call center. Ay, nako, sinabi mo pa. Alam mo, para na akong nabunutan ng malaking tinik kasi finally, naiintindihan mo na kung saan ako nanggagaling. Ay, pero sandali lang, babe ha. Kapag nag-resign ka na dito sa call center, ano ang gagawin mo? I mean, saan ka na magtatrabaho niyan? Madali lang yan, babe.
Maghahanap ako ng trabaho kung saan hindi ako mumurahin at sisigawan ng customer 24/7. Sigurado ka ba na magiging okay ka na kapag nakahanap ka na ng panibagong trabaho mo? Siyempre naman, no? Sige, bukas na bukas. Tutulungan kitang mag-submit ng immediate resignation mo sa supervisor natin. Teka. Ba't ka umiiyak? Sorry, babe. Natatouch lang kasi ako sa iyo eh. Ramdam na ramdam ko kasi kung gaano mo ako kamahal. Ang totoo nga niyan, nagigilty na nga ako sa iyo eh. Bakit naman? Kasi ikaw na lang tong palaging nag-a-adjust sa akin. Ano ka ba naman, babe? Huwag mo nga isipin yan. Ang totoo na nagmamahal, hindi nagbibilangan. Ang gusto ko lang naman, yung mapabuti ka eh. Ganun lang kasimple yun. Huwag kang mag-alala. Kapag nakapag-settle na ako sa bago kong trabaho, promise, babawi ako sa'yo. Ay, wag na, babe. Di na kailangan yun. Ay, hindi, babe. Buo na yung desisyon ko. Babawi ako sa'yo kapag sumahod na ako. Uy, sige, ikaw bahala. Basta, ang gusto ko lang naman, maging masaya ka sa papasukan mong trabaho. Ay, nako. Sigurado na yan. Pareho na naming napagkasunduan ni Belle na iiwanan na niya ang trabaho niya sa call center. Kinabukasan, agad naming ipinasa ang immediate resignation niya at tinanggap naman ito ng supervisor namin ng walang problema. Sa kabila ng lahat ay masasabi kong siniswerte pa rin ako sa relasyon namin ni Belle dahil umabot kami sa puntong nag-live-in na kami sa isang boarding house. At pagkalipas nga ng ilang linggo ay mukhang unti-unti ring gumanda ang takbo ng mga bagay-bagay. Habang patuloy ako nagtatrabaho sa call center, si Belle naman ay nakahanap ng trabaho bilang waitress sa isang kilalang restaurant. Sa maunang linggo ay maayos ang lahat at ramdam ko na mas gumagaan na ang pakiramdam at mood ni Belle sa bago niyang trabaho. Pero isang araw ay bigla na lang siyang umuwi sa boarding house na namumula ang mukha niya at halos sumabog na sa galit. At doon ko naramdaman na hindi pa pala tapos ang problema ang kinakaharap niya. Hayop na yan! Buisit! Babe, kumalma ka nga. Kinulat mo naman ako eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Paano ba naman kasi? Yung customer kanina, grabe, ang taray! Napakasuplada! Alam mo kung sino? Bakit ba? Ano bang ginawa niya sa'yo? Tinalakan niya ako kasi wala daw lasa yung in-order niyang pagkain. Eh malay ko ba dun? Anong akala niya sa akin, chef? Eh waitress lang naman ako, no? Babe, sinabi ko na to sa'yo noon at sasabihin ko ulit sa'yo ngayon. Ha? Dapat matutunan mong i-separate yung trabaho mo sa personal life mo para hindi ka naapektuhan ng ganyan. At uulitin ko din yung sagot ko sa'yo noon na madali lang sabihin yan pero mahirap gawin. Diyos ko, Mike. Kung wala kang matino o bagong sasabihin, pwede ba manahimik ka na lang? Hindi ka nakakatulong eh. Parang kang parot kasi narinig ko na yung advice mo. Babe, kumalma ka nga. Pwede? Di mo ako kaaway dito, okay? Pasensya ka na. Pakiramdam ko kasi parang kahit anong kayad ko sa pagiging waitress, parang hindi tumataas yung sahod ko. Totoo nga niyan eh. Parang gusto ko na ulit mag-resign eh. Ha? Pero kaka-resign mo lang sa call center ah. Eh anong magagawa ko? Talagang napipik ko na rin ako sa pinapasahod sa akin eh. Babe, alam mo naman na nagsisimula pa lang tayo, di ba? Kung ganyan palagi ang mindset mo, eh hindi tayo makakapag-ipon yan. Ah, so sinasabi mo bang mas mahalaga sa'yo ang pera kaysa sa kalagayan ko? Ay, wag mo nga minamasama lahat ng sinasabi ko sa'yo. Yung sinasabi ko lang naman, walang patutunguhan tong relasyon natin. At yung buhay mo, kung maya't maya magre-resign ka sa pagtatrabahuhan mo. Eh di ikaw na. Ikaw na yung mataas ang pasensya. Ikaw na yung nagtatagal sa pinagtatrabahuhan mo. Ikaw na yung magaling. Ikaw na yung madiskarte. Ikaw na yung may utak. Ikaw na lahat. Buwisit ka! Tingnan mo to. Ako na nga tong nagmamalasakit sa'yo. Ako pa tong kinakalaban mo. Nagmamalasakit? Ah, pasensya ka na ha. Pero hindi ko talaga nararamdaman eh.
Ang pakiramdam ko kasi, parang pinamumukha mo sa akin na wala akong silbi, na inutil ako. Huwag mo nga ibahin yung kwento. Wala akong sinasabing ganyan ha, alam mo yan. Hindi mo nga sinasabi, pero nararamdaman ko naman. Alam mo, kung palagi kang ganyan, wala talagang patutunguhan tong relasyon natin. Kung pakiramdam mo na wala naman palang patutunguhan tong relasyon natin, hindi sana simulat sa pool pa lang hindi mo na ako niligawan, di ba? Ginawa ko yun kasi mahal na mahal kita. Pero lintik naman na pagmamahal to. Paano kita tutulungan kung ayaw mong tulungan yung sarili mo ha? So nagsisisi ka na ako yung naging girlfriend mo? Ganun ba yun? Hindi sa ganun. Yung gusto ko lang naman yung makaramdam ka ng peace of mind. Ang sa ganun hindi naapektuhan tong relasyon natin. Pasensya ka na ha? Sa tingin mo ba gusto ko tong nararamdaman ko ha? Sino ba naman kasi ang gustong makaramdam ng galit at puot araw-araw? Wala naman di ba? Mike, maniwala ka sa akin. Kung kaya ko lang kontrolin ang emosyon ko, matagal ko nang ginawa yon. Alam ko naman yun eh. Pasensya ka na talaga. Siguro na-overwhelm lang din ako. Sorry na. Hindi ko naman sinasadya na ibunton yung lahat ng galit ko sa'yo eh. Masama lang talaga yung timpla ko ngayong araw. At siguro, hindi ko na rin naiintindihan kung ano talaga yung nangyayari sa akin. Nung araw ding yon ay naisip ko na baka hindi na lang problema sa trabaho ang pinagdadaanan ni Belle. Posible na mental health related na rin po ito. Kaya minsan talagang mahirap siyang harapin at maintindihan. Kaya naman inaya ko siya sa doktor, magpatingin sa isang profesional, magpatingin sa isang psychiatrist. Pagkatapos ng ilang evaluation and test ay doon namin nakumpirma na may bipolar disorder si Belle. Yun pala ang dahilan kung bakit biglang nagsishift ang mood niya at sobrang intense ng mga nararamdaman niya sa iba't ibang sitwasyon. Gusto ko ring linawin na hindi pare-pareho ang sintomas o nararamdaman ng bawat tao at tanging mga profesional lang talaga ang makakaalam kung ano ang pinakamainam na gawin para matulungan ang isang tao na may ganitong kondisyon. Siguro ang may papayo ko lamang sa ganitong sitwasyon ay dapat maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo. Kasi yon ang talagang kailangan ng mga taong may mental health struggles. Sa ganoong paraan, Papa Dudut, ay mas matutulungan natin sila sa kanilang pinagdadaanan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan kong mas unawain si Belle. Pero habang tumatagal ay mas lalo ding sinusubok ang pasensya at tibay ko sa relasyon namin. Dati yung mga inis at inanakit niya ay tungkol lamang sa trabaho, pero habang lumilipas ang panahon ay mas naging personal na at direkta na sa relasyon namin ang nararamdaman niya. Parang bawat maliit na alitan ay lumalaki at unti-unti naming nararamdaman na nagkakaproblema na kami sa samahan namin. Sa mga panahong yon ay madalas kong iniisip kung kakayanin ko pa ba na ipagpatuloy ang relasyon namin ni Belle. Kung paano namin malalagpasan ang mga pagsubok at kung paano namin maibabalik ang dati naming saya at pagkakaintindihan. Halos araw-araw kong pinipilit intindihin at suportahan siya, pero hindi maikakailan na mabigat sa akin ang lahat ng pinagdadaanan namin. Babe, anong problema? Yung lintik kong trabaho, yun yung problema. Bakit? Ano nangyari? Nag-overtime kami bukas kahit ayoko mag-overtime. Makatarungan pa ba yun? Babe, isipin mo na lang yung perang makukuha mo dyan. Nang sa ganun, magkaroon ka ng gana para Utang na loob! Kahit na anong sabihin mo,
Hindi na ako magkakaroon ng gana na magtrabaho! Babe, siguro, matulog ka na lang muna. Para makapagpahinga ka na rin. Sigurado ako pagod ka na sa trabaho mo eh. Ha? Bakit mo ba ako pinagpapahinga? Siguro napapagod ka na sa mga pinagsasasabi ko sa'yo, no? Ayaw mo na akong pakinggan. Ganun ba yon? Hindi sa ganun. Yung sa akin lang naman, baka mas gumaan yung pakiramdam mo kapag nakatulog ka na ng maayos. Sabihin mo, gusto mo akong manahimik kasi pagod ka na sa akin. Ayaw mo na sa akin. Ganun yon. Hindi sa ganun yun. Kung ayaw kitang makasama, malamang sa malamang wala na ako dito. So ngayon nagbabalak ka pa na iwanan ako? Ay, ano ka ba naman, Bel? Pwes! Babe! Yan! Babe, anong ginagawa mo? Ito ang gusto mo, di ba? Pwes ibibigay ko sa'yo! Nilagay ko na lahat ng basura mo dyan sa maleta. O ngayon, lumayas ka na at huwag ka nang magpapakita sa akin. Hindi kita kailangan dito. Bel, maniwala ka sa akin, ha? Wala akong balak na sukuan ka. Pero yun ang nararamdaman ko. Halika dito. Halika dito, okay lang yan. Ha? Okay lang yan. I'm sorry, Mike. Sorry. Hindi ko sinasadya yun. Alam ko, okay? Mabuti kang tao. Hindi mo deserve yung ganitong klaseng relasyon. Kaya please lang, iwan mo na lang ako. Bel, makinig ka, ha? Malalagpasan din natin to. Hindi mo kailangan pagdaanan mag-isa to. Pero nasasaktan na kita, Mike. Simula pa lang noon, ikaw na yung palaging nag-a-adjust para sa akin eh. At ayoko na yung ganitong pakiramdam. Deserve mo na maging masaya at hindi mo mararamdaman yun hanggat nandito ka sa tabi ko. Babe, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Mahal kita, hindi lang sa masasayang panahon, kundi lalo na sa mga panahong nahihirapan ka. Pero paano kung hindi ako maging okay? Ha? Paano kung matatagalan pa? Eh di maghihintay ako. Mike, alam mong hindi ganun kadali yun. Alam ko. Pero ipaglalaban ko tong relasyon natin hanggang sa dulo. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para magkaroon ng mabait at understanding na boyfriend katulad mo. Naging maayos din naman ang usapan namin ni Belle ng gabing yon. Pero syempre hindi rin all the time ay palaging perfect. At may mga pagkakataon pa rin na nagkakatampuhan kami o hindi nagkakaintindihan. At may mga araw na parang bumabalik ang dating mga problema. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na unti-unti ako nagkakaroon ng trauma sa relasyon namin. Madali na akong matakot o tamaan ng nerbiyos tuwing may malalakas na tunog o kumakalabog. Pero hindi ko ito sinasabi kay Belle kasi gusto ko siyang makapag-focus sa sarili niya. Pero habang tumatagal ay mas napapansin ko na tuwing nakakarinig ako ng mga maingay, agad akong nagiging alerto. Kinakabahan na ako sa mga susunod na pwedeng gawin ng girlfriend ko. Gaya nung isang beses na umuwi si Belle ng bahay na wala na naman sa mood. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay biglang bumilis ang tibok ng puso ko at tila hindi ako makahinga ng maayos, Papa Dudut.
Sandali lang. Namumula ka eh. At mukhang pinagpapawisan ka. Wala to. Siguro naiinitan lang ako. Babe, alam ko may problema ka. Kaya sige na, sabihin mo na sa akin. Babe, I'm sorry. Sinubukan ko talagang pigilan pero... Sandali lang. Uminahon ka nga muna. Hindi kita maintindihan eh. Babe, sana wag kang magagalit sa sasabihin ko ha. Pero sa tingin ko, nagkakaroon na ako ng trauma sa mga nangyari sa relasyon natin. Babe, galit ka ba sa akin? Hindi ako galit sa'yo. Bakit hindi ka nagsasalita? Naisip ko lang kasi lahat ng mga ginawa ko sa'yo simula nung naging tayo. At hindi na nakakapagtaka kung bakit nagkaroon ka ng trauma. Kasalanan ko kung bakit nangyari sa'yo yan. Bel, maniwala ka sa akin. Wala kang kasalanan, okay? Hindi mo ginusto to at nakikita ko naman na ginagawa mo rin ang lahat para mapabuti ka. Kaya wag mong sisisiin ang sarili mo, okay? Shh, wag ka nang umiyak, please. Alam mo namang nasasaktan ako tuwing nakikita kitang nasasaktan, di ba? Mike, I'm sorry. Pero sa tingin ko, mas makakabuti sa ating dalawa kung Kung ano? maghiwalay muna tayo. Bel, ano ka ba naman? Hindi, wag. Please, wag mo naman gawin sa akin to. Pero ginagawa ko to para sa'yo. Ayokong paulit-ulit lang tayong magkasakitan sa relasyon nating to. Diba? Sabi ko naman sa'yo, hindi kita iiwan. Malalampasan din natin to. Pero may mga bagay na kailangan nating pagdaanan ng mag-isa. Kaya parang awa mo na, Mike. Pumayag ka na sa gusto kong mangyari, ha? Sige, pumapayag na ako. Pero mangako ka sa akin na aalagaan mo ang sarili mo. Ha? Ipangako mo din sa akin na hindi mo pababayaan ang sarili mo. So, ibig bang sabihin nito, hindi na tayo magkakabalikan? Hindi ko pa alam. Pero sa ngayon, isang bagay lang ang malinaw sa akin. Ano yun? Ayaw kitang maubos ng dahil lang sa pagmamahal mo sa akin. Napaka-unfair nun para sa'yo, Mike. Hindi man ito ang hinangad kong katapusan para sa atin. Pero alam ko, ito ang makakabuti para sa atin. At kahit nga nakakalungkot, napagkasunduan namin ni Belle na maghiwalay muna para makapag-focus kami sa sarili naming buhay at sa mga personal naming pinagdadaanan. Ang huling balita ko sa kanya ay umuwi siya sa probinsya para makasama ang mga magulang niya. At kahit sobrang miss ko na siya ay pinili kong huwag muna siyang guluhin o kulitin sa chat. Kasi alam kong mas makakabuti sa kanya na makapag-focus siya sa sarili niya ng tahimik at maayos. Siguro kapag dumating ang tamang panahon ay magkakabalikan kami ni Belle. Pero sa ngayon, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay unahin muna ang sarili para makapag-heal na rin. Napagtanto ko rin na bawat tao ay karapat-dapat sa pagmamahal at pag-unawa. Mapa lalaki man o babae. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. At ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa mga problemang dinadala niya, kundi sa kung sino talaga siya sa kabila ng lahat ng mga problema.
At kung sakali mang magkita kaming muli ni Belle at magkabalikan, makakaasa kayo na susulat muli ako sa inyo para maibahagi ang bagong kwento ng aming pagmamahalan. Maraming salamat po sa inyo at sa programa ninyo sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ko ang kwento ng puso ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mike. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.